kung pag-uusapan lang po natin yung nakaraan, Pangulong Duterte, well, he is a true leader. More than a manager, he is a leader. And he has shown it the way we carry our work. Alam niyo kung magkwento lang, ang usapang ito, sa nasabihan ako, actually, hindi dahil sa crisis, no? Pero pag-uusapan dapat yung mga trabaho na nangyari nakaraan noong panahon ni Pangulong Duterte. Natatandaan ko noon na pagsimula pa lang namin, when we were gathered and I was asked to be the DOE, together with all other secretaries, we were preparing nag-prepare pa kami noon, I think end of May. Sinabi niya, unang guidelines sa amin, meeting kami lahat, sinabihan niya agad kami, yung magagara, his term was that yung magagara ninyong sasakyan, iparada na muna ninyo yan, itabi ninyo yan. Ang gusto kong gamitin ninyo lahat, pick up, para sa ganon, pagka may mga tao sa kalsada na stranded dahil sa baha. That was his term in 2016. May mga tao dahil sa baha, magsasakay ninyo. Mga kapilin pa rin. Ganon ang guidelines po sa atin. Tapos ang kunya sa atin, sa amin noon is that basta sundin ninyo ang batas at walang corruption. Magkakasundo tayo. Ganun lang ang binili niya sa akin. Ngayon, sa pamumuno niya, what kind of a leader he was during that period, he's a very proactive, hands-on. Alam niyo, darating pa lang yung bagyo, sinasalubong na yun ang mga sekretaryo. Tatandaan ba niyo yun? Bagyo pa lang, nakarating pa lang, may announcement pa lang, forecast pa lang, i-assign na niya kami. O ikaw, Tugade, sa Cagayan, ikaw dito, Pedro, ikaw, Pusi, dyan. Ganon ang naging po namin. Darating pa lang ang bagyo, sinasalubong na namin. Napakaraming crisis na dumaan during the time of President Duterte. Nandiyan yung COVID, pinakamalupit. No? Dahil talagang pina-exceed ang termino ng ating dating Pangulo sa pagtatrabaho dahil sa COVID. Maraming issue. Paano mo tutugunan ang mga sitwasyon doon dahil sa COVID. Aside sa pagputok ng bulkan, aside yung binomba yung Aramco sa Saudi Arabia that also caused fuel disruption supply. Yung mga gano'n, no? And marami talagang problema. Pagpasok pa lang niya, inilatag na niya ang programa. Ano ba ang magiging programa niya pag siya nahalal na Pangulo? Sinabi niya, droga, patipigilin niya ng 6 months. He failed. He did not finish it in 6 months. But he continued his fight against drugs, corruption, terrorism, criminality, no? Tapos pag-address sa ekonomiya. Yung pinangako niya, tinupad niya lahat. No? Kaya lang masakit din pagdating doon sa pagsugpo sa droga. Lahat halos pumapalakpak ng tao the way he was fighting drugs. Talagang napakahirap ng panahon na yun sa droga ng Pilipinas. Sabi nga natin, talagang we're being run by drug lords, lahat na yun. Hinarap niya yun. Ngayon ang nakakaawa, we crucified him pa, pinagkanulo natin. Ngayon nandun siya sa kahig. Hinaharap niya. Hinaharap niya yung problemang pinuno niya. He made the Philippines safer. Kaya mahal siya ng mga OFW dahil yung sinasabi, yung mga biktima ng mga pamilya, nabawasan niya. Natatanda pa ninyo na pagka natin before the presidency of Duterte, may snatchers, magdurukot, hold-uppers, hindi kayo makalakad sa streets. Sino ang biktima? Yung mahihirap, yung mga ordinaryong Pilipino. Ano nangyari during the term of the President Duterte then? Nakakapaglakad na, nakakapag-cellphone, may mga kwintas sa mga tao, wala nang snatchers,
Wala nang nabuwasan ng mga durukot. And there's something that I remember na ginawa niya na hindi ko malimutan. Kung may problema tayo dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, yung mga parking, yung lahat halos ng streets, ginagawa natin parking. No? Dahil pagka tumas ka, o sarado dahil naging basketball court, parada dito, parking doon. Anong ginawa niya? Tinawag niya lahat, 8 barangay captains. He wanted the streets to be clear in 30 days. Sino panalo? Yun ang ganon ang pagiging leader. Pasensya na kayo kung medyo sabi nga kung ikinikwento ko yung pamumuno na nyo, paano kami nagtrabaho. Ngayon, pupuntahan ko ang issue ng energy. I was appointed as an energy secretary. Okay? Marami kaming crisis na hinarap. Ano ba ang problema ng Pilipinas? Ang problema ng Pilipinas is masyado tayong umaasa sa import. Import ng crudo, import ng coal. Kaya lahat pag gumalaw, taas ng presyo ng kuryente. Ngayon nagkaroon ng gyera, ano ang hinaharap natin? Hinaharap natin pagtaas ng presyo. Pagtaas ng presyo, ekonomiya natin ang apektado. Sino ang apektado? Mga ordinaryong Pilipino. Mula sa mga riders, fishermen, mga drivers, yung mga transport, lahat yan, tatamaan tayo. Ang ekonomiya natin, lahat shipping, logistics, masakit pag-uusapan yan. And mabuti na lang, sinabi pa po ni Pangulong BBM na meron tayong 60 days supply. Sana po may inventaryo talaga kung nandiyan yung 60 days supply dahil nung panahon ko po, ang inventaryo po is 30 days. So kung nag-increase na po yun, magandang balita yun, magandang pananaw yun. No? Pero siyempre po, aside from presyo ng pagtaas, ang problema po natin dito is really yung pagdating ng supply, energy supply. So, what we need for our energy security is our reliability, our sustainability, and our affordability. Yan ang pinaharap ng problema ngayon. At sana nga, sabi natin, pagdadaan sa presyo, hindi na bali mataas ang presyo basta may supply. So, ano ang ginawa namin during the time of President Duterte? Gumawa po tayo ng programa na ito po napaka-importante. Dahil kung 30 days lang ang supply natin, or 60 days supply, or 45 days supply, then what after? Kailangan po natin ang ating mga fuel para to power the hospitals, our mga centers, yung mga security, armed forces, and other things. Marami po, no? So, ang mangyayari po dito is that pag nawalan tayo dyan, kawawa tayo. So, ano pong ginawa natin during the time of President Duterte? Yung really i-develop yung indigenous supply. Ano ba ang ibig sabihin ng indigenous supply? Yung local po sa atin. Hydro, geothermal, wind, and ito pong solar. Pero siyempre, hindi ganun kasimple yun. Maraming bagay na tayong pagtukanan dyan. And what was important that I can remember is that when we develop a program, yung Strategic Petroleum Reserve, we wanted the government to come up with a reserve that it can be used and tapped during crisis like this for subsidy and to ensure economic continuity. Kaya lang po, hindi natapos yung Strategic Petroleum Reserve. Kasi po, ang energy po, para sa alaman ng lahat, nasa kamay lahat po yan ng private sector. Nasa negosyante na po yan. I would have wanted that part of it be really under the hands of the government. Why? Because it is an essential matter, no, that affects the life of everybody. That's why sa panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon po kami ng under executive, sa amin lang po yun, issued a circular, hindi pa po yung legislative. Nagawa po kami ng as a policy to come up with a Strategic Petroleum Reserve. And I assigned that dati po sa PNOC. Kaya lang po,
na building po.